love for the brethren, and we are going to study about the necessity of this love, itong brotherly love. As we discussed before, na ang pag-ibig sa mga kapatiran na kahit mayroong tension or may conflict among them, still, mahalin pa rin natin. Why? Because this is a command and this is a duty na dapat po natin gawin. At alam naman po natin na kahit tayo po ay mananampalataya, we are not spared. Hindi tayo sakop o hindi tayo kasama sa mga bagay na issue nito, which is sometimes breaking relationships among unbelievers. Dahil sa away, tension, nagkakaroon po tayo ng na babasag o nahati na relasyon. Why? Bakit ganon? Mga Kristiyano na tayo? Why? Because we are still as sinners. That happens among brethren. Bakit nangyayari po ito? Right? Bakit nangyayari pa rin ito na tayo po ay mga magkakapatid na pero sometimes ay nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng tension. So with that, ay alam naman po natin na nasa estado pa rin po tayo ng katawan kung saan ay there's a conflict. May away. Bagamat ayaw natin na mangyari po yun, but still, andun po yun. Why? Pero there are times na kahit may mga conflict po tayo, mayroong tension, pagdating sa mga bagay regarding about the gospel, about Christ, still, nagkakaisa pa rin po tayo. Kahit sabihin po tayo na iba-iba ang ating pananaw, regarding sa things counts na ano ang mangyayari, still we are brother, di ba? Ewan mo na lang sa mga iba na mga kapatiran o simbahan that they are still making conversation sa ibang mga Kristiyano na ganito ang simbahan ito. Hindi ito simbahan. I don't know. Hindi ko alam kung bakit meron silang gano'n. Pero in the light of the Word of God, ay meron po tayong duty to love each other. Kaya yung ating pag-aaral noon, that if we have a confidence toward God, kung meron kang kumpiyansa sa Diyos, ay we have to love our brethren. Mamahalin po natin ang mga kapatiran. Kaya si John, kaya niya ginawa ang sulat po ito because during the time, ang mga sinulatan po niya, ito yung mga Kristiyano kung saan ay medyo nawala o nagkahati-hati because of those false teacher na kung saan ay nagkakalat, gustong pag-usapan, sirain ng simbahan. Ano ba? Ang simbahan kung ito kung saan ay hindi po natin alam na marami na palang nagagalit. Nagagalit na mga simbahan dahil dala-dala po natin ang pangalan ng simbahan kung ito. And yet, ganun sila. Sabihin, nasaan na yung duty, yung command that we love our brother, a brotherly love. Diba? Kung ituturing mo ang simbahan ito na kaaway mo, kaya makikita po natin in verse 10 sa ating text, there is a distinction na makikilala mo ang tunay na Kristiyano at hindi.
love their brother, it means hindi siya Kristiyano. So, kung sa liwanag ng salita ng Diyos at yun ang ating titignan, ay ma-identify natin po sila. That's why this letter of John, first letter of John, there are significance na makikita po natin identity as a Christian. Di ba? At yan ay nabanggit na po natin. Yung iba, hanggang sa matapos po natin, makikita po natin na palatandaan kung sino talaga ang mga Kristiyano. Diba? Let's say, yun yung binubulong ng puso mo na ang taong ito ay nasaktan ako. Kaya nga sabi ko, whatever conflict we have or any tension, pagdating sa gera, ay nagsama-sama ang Kristiyano. Right? Yun ang makikita po natin. Pero yung iba, ay hindi nila maalis ko. At nananatili na meron na sa kanila. At itinuturing na kaaway ang simbahan ito. At pinakamasaklap, dumating ng pagkakataon na they are sinasabi nila na ang simbahan ito ay hindi simbahan. That's bad. Na marinig po natin sa kanila. At sabi ni Spurgeon, they are not brothers. Okay? Ano na kapag namimingwit sa loob ng simbahan, they are not brothers. See? Yung makikita po natin yung distinction. Kaya sa ating pag-aaral ay makikita po natin yung kahalagaan ng brotherly love. Kasi isa ito sa palatandaan na kapag wala ka nito, it means you are not a born of God. Or maybe you are not a born again Christian. Alam naman po natin ba kung ang ibig sabihin ng born again, di ba? There's something new from that man na wala siya dati. Yun yung dapat makita sa kanila. Kaya makikita po natin kung yung distinction about to them, to us, ay malaking katanungan po yun sa mga ibang kapatiran o mga ibang simbahan. Right? So, to last back, yung ating pinag-aralan last Sunday, from verse 4 hanggang verse 9 to 10, ay hindi po natin natapos. Hanggang lang po tayo, pero yung verse 10 ay include po natin sa ating pag-aaral from this time. Kasi verse 10, ito yung distinguishing na makikita mo talagang ito ba talaga Kristiyano. So it means kapag hindi mo minamahal ang kapatid mo, isang palatandaan po yun. So, paano? Anong gagawin po natin? Kaya, tingnan po natin. Now, in our previous study, last Sunday, nakita po natin doon that sin and the child of God, na-distinguish po natin na ang anak ng Diyos dapat bang magkasala o magpatuloy sa pagkakasala. Kaya binanggit natin po doon yung willfully and habitually sinning. Right? O nagkakasala po tayo, pero right there and there, humihingi po tayo kagad ng tawad. At ang mahali, hihingi po tayo ng tulong ng ating Panginoon sa liwanag at gabay ng banal na Espiritu na huwag na nating ulitin po yun. So it means we hit that seed. Ngayon, kung minamahal mo siya, iniibig mo pa rin, sabi ni Pastor Bob, mayroong kang pinapahalagaan na dapat mong hiwalayan. Ang ganda yung preaching, hindi lang nakatuon sa marriage life, di dumaan sa pagiging dito para makita ng tao yung pagliligtas. Kapag minahal mo yung kasalanan, eh talaga sa impyerno mo pupunta. Sabi ko ni Pastor Bob, it's true dahil sabi naman ng Bible. No? So, makikita po natin
Again, basahin po natin ang ating text. Please, balikan po natin ang ating text and I will read it in Tagalog. Right? Siguro, matutunan tayo ng Tagalog. Dahil kapwa natin yung service simbahan. Based na po sila Tagalog. Baka mamaya, pagkamalang po tayo mga bisiro to, Okay. Right? So, basahin ko lang po sa Tagalog sapagkat pinupad mo First John chapter 3 verse 10. Sa ganito na hayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ang hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. O, sinabi at maliwanag, sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang mensahe na inyong narinig, buhat pa ng pasimula na mag-ibigan sa isa't isa. At ganun din po sa mensahe din kahapon. Right? Sa magandang paalala po yun. Ang gusto na hindi gaya ni Cain, siya ay isang masama at pinaslang ng kanyang kapatid. Bakit mo ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Isa rin itong palatandaan. Okay? And 13, mga kapatid, huwag kayong magtaka. Kayo'y kinapuputan ng sanlibutan. Nalalaman natin tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay. At ito rin po palatandaan na ikaw ay wala na sa kamatayan because yung pag-ibig na in-impute sa iyo ng pag-ibig ng Diyos na yung naranasan ay yun din yun ang pinaparanas mo sa kapatid. Ibig sabihin, the Christ love na ating natanggap, yan din yun ang ating pinapakita sa ating mga kapatid. At nalaman natin tayo dumaan mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Last, ang sinumang napupuo sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. That, hindi mo pala iniibig yung kapatid mo sa kanyang leader. Samantala sa atin, sa batas po natin, kailangan mapatunayan mo na. Dadaan mo na sa mga investigation na ikaw talagang pumatay. Bago ka palang sabihin na mamamatay. Pero dito pa lang, sa salita ng Diyos, yung hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay mamamatay tao. Yun. Sino mang napupuno sa kanyang kapatid sa mamamatay tao, nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan, hindi mo natili kasi naman mamamatay tao. Salamat Panginoon sa salita. Ginusto namin muli ang kaliwanagan doon ng Espiritu na siya nagbigay po sa amin ng meaning ng mga salita. Salamat po. Pagdalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, nakikita po natin that John is describing two kinds of people. Pinapakita niya po dito na dalawa lamang ang klase ng tao. Dalawa klase lagi. Kahit sino yung mga nagbibigay ng example, laging dalawa ang akin na lang binibigay. While John, ang kanyang description sa dalawang tao, those who continually practice sin, ay biglang sabihin that man is from the devil. Para sa demonyo. So biglang sabihin, bago pala tayo naging Kristiyano, kaya pala ang tawag sa atin minsan ng ating mga magulang, ikaw talaga daw muho ka. Mas maliwanag. Demonyo pala tawag pala sa atin during that time. So, isa pong distinction po ito. Imagine, Kristiyano ka, nagsasabi ka na ikaw ay Kristiyano, but still, you are practicing sin. Samantala, ang Biblia, kapag ating binabasa po ito, ang sinasabi that we are going to multiply the sin. Na dapat
nating kalabanin. Why? Dahil nasa atin na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu para mapaglabanan ng ating kasalanan. O okay lang sana kung talagang ikaw ay makasalanan, when it is true, kaya ka nakagagawa ng kasalanan because nasa iyo yung nature ng makasalanan. Kaya makasalanan ka, huwag lang yun. Ang identification mo dahil hindi ka Kristiyano. Ngayon, kapag Kristiyano ka at nagsasabi ka na Kristiyano but still you are practicing sin, maliwanag na hindi ka sa liwanag, kundi ikaw ay nasa demonyo. Right? Because the one na merong distinction po din ng isang tao na kapag ipinanganak, the one who born of God does not continuously practice sin. Sabi po ng 1 John chapter 3, verse 9. Balikan po sa mga ito yung napag-aralan po natin last Sunday. So, it means John continues to illustrate the contrast between the children of God and the children of the devil. John chapter 3, verse 10. Contrast. So, in presenting the true criteria which distinguishes them, ito yung criteria kung saan ay makikilala po natin ang bawat isa. It means, those practicing righteousness, what do you call them? Yung mga paano naman yung mga tao na hindi naman born again pero they are not practicing sin, still they are sila po ay sa Diyos. Pero dito pinag-uusapan those who are born of God. It means Kristiyano ka na o maaaring ayaw mo nang banggitin yung born again dahil medyo komplikado po yun, but still ako gagamitin pa rin yun dahil isa pong distinguishing na ikaw ay kakaibo. No? Andan po natin yung born again na dumating sa iyo ay tandaan po natin walang bahid na kasalanan po yun, walang bahid na yun, yung nature na dumating sa atin. Right? So it means, isa pong palatandaan po yun na ikaw ay kakaiba, na born again, or born of God, or born from above. Is that? Walang nagsasabi ng mga gano'n sa mga tao, kundi sa mga nakaranas na ng pagbabago ng kanilang mga buhay. Matalas na yung sinasabi that I am born again. Why? Naranasan po natin. There is something na inimpute sa iyo. There is some new principles na pinapractice mo ngayon. Di ba? Yan yung mga nakikita po natin na pinamumuhay po natin. At pangalawa, they are loving their brother. Means they are brotherly love. So, ito yung criteria na kung saan ay laging sinasabi ni John. Always. Laging niya, bakit niya laging sinasabi ito? Paulit-ulit na sinasabi. Hanggang verse 19 to 24 nga, ay sinasabi pa rin po doon yung brotherly love. At yun po yung ating text before we study about the confidence before God. So it means you have to love your brother. Diba? Yun yung tema po natin po noon. So bakit napakahalaga po ito? Bakit kailangan po ito? Why this is a necessity? Kumbaga sa buhay ng tao, yung mga ginagawa po natin araw-araw, kailangan po natin, necessity na po yun, di ba? Hindi na luxury yun. Iba yung luxury sa necessity. So it means, yung pag-ibig na meron ka na dapat ibigay mo sa kapatid mo, that is a necessity.
Kailangan. Ay, kailangan po yun. So, means, John enjoined brotherly love as unnecessary to abiding in the light. Kailangan po ito. Yung pag-ibig mo sa kapwa mo Kristiyano, it means you are abiding in the light. Sumusunod ka sa liwanag. Ayon sa sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 9 to 11, na daan na pa rin natin. Imagine, from chapter 2, nandun pa rin yung pag-ibig na yun na sinasabi. Kasi during that time, ang mga taong ito ay sila yung mga tinamaan. Sila yung mga niloko ng mga false teacher po ito. Kaya sabi ni John, hindi yan kasiguruhan. Hindi yan ang ibigay ng assurance sa inyong pakikinig sa mga taong yan, kundi ang assurance ninyo ay nandoon sa salita ng Diyos. That's why we are studying the Word of God. Hindi yung mga sabi-sabi lang. Kaya yun ang gusto ni John na ikonekta sa kanila. That's why bilang pinanganak muli o pinanganak ng Diyos, eh, dapat may connection po dito that we are practicing righteousness from being born of Him. Diba? Kasi kailangan kaakibat po yun, kasama po yun. Contrast naman, sasabihin mo, di ba? Tulad ni Pacquiao. Dahil ba si Pacquiao? Ayun. Hindi yung sabi. He is the Son of God. Eh, meron bang ganong anak ng Diyos? Anak ng Diyos kasi nasa kanya na lahat ng kamatayan ay kayamanan. Ganun nila tuturing yung anak ng Diyos. Kaya nga di ba sabi, bakit ikaw lang bang anak ng Diyos? Ako din anak ng Diyos. Kasi pinagpapala ko. That's the way they believe how to be the Son of God. No? Yun po sila. Pero sa atin, konektado po ito. Ay, yung pagiging ikaw ay anak ng Diyos. So, kapag ikaw ay sinasabi mo anak ng Diyos, so it means there is a brotherly love between our brothers, and then connected as abiding in the light. At mahalaga po ito. At kinunik pa niya. John connected while saying na ikaw ay anak ng Diyos. So it means there is a practicing righteousness thus being born of Him. Yeah, that's why John, maybe this is the primary subject to them. Kayo mga Kristiyano, siguro during the time after ng panluloko ng mga false teacher, kumalat na. Nagkaroon na ng labanan, conflict, problem about each other as a brother, ay nagkagulo na. That's why John wrote them na kayo mga nagsasabi na anak ng Diyos, pero wala akong nakikita ang brotherly love. Okay, so John expound this kind of brotherly love. Okay? Kung papansinin mo, ito yung pinaka-sentro about the rest of his letter. No? Makikita po natin yung brotherly love. Beyond that, isa pa yung assurance po natin. Sinasabi ko in John chapter 5 verse 13 that you know, imagine meron ka na nga ang buhay na walang hanggan. At sa'yo na nga ang buhay na walang hanggan tapos umaakto ka pang ganyan, how come na ang bunga ng walang hanggan ay ganun, gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Di ba? At least, kapag ako'y nagsasabi, kasi kasama po yun eh, kaya nga kinukunik lang ni John yung mga bagay po yun. So it means, kapag nasa iyo ang buhay na walang hanggan, ang connection nito, hindi makikita nila na lumalakad ka na mayroon ito. Eh kung contrast,
Wala, nagsisinungaling ito. So, ay sabi doon sa mga verses na pinag-aralan, is a liar. Sasabihan ka ng kapwa mo, Kristiyano to, sinungaling ka. Hindi ka nagsasabi ng totoo. So, ito yung pinaka-sentro ng ating pag-aaral. Our text. Dito sa verse 10, verse 10. So John again described the necessity of brotherly love. So there are two reasons kung bakit natin gagawin po ito, that we must love one another. Bakit mahalaga po ito? Imagine, kayo na nagsasabi na mga Kristiyano, nasa inyo ang buhay na walang hanggan, tangan-tangan ninyo ang salita ng Diyos, Biblia, pero wala kaming makita ang pagmamahal sa bawat isa sa inyo. Nag-iisprimahan. No? Merong magkaibigan, bagamat magkaiba, ang kanilang tinutuntungan na paniniwala, after ng kanilang sanggunian, after ng kanilang debatihan, ano doon pa rin yung pag-ibig. Di ba sabi ko nga kanina, whatever dispute or tawag dito, conflict, kapag dating ng patungkol sa Panginoon ay nagkakaisa, sana gano'n. Ay kaso, hindi. Di ba? Basta, we are not your brother. Okay? Hindi namin kayo mahalis. Maliban na lang kung talagang totoo yung kanilang professing as a Christian, hindi, talaga naman. Huwag mo sila mamahala as a brother. Okay? So, why? Bakit mahalaga po ito? Una, it distinguishes the children of God from verse 10 to 13. Kaya nga, napaka-importante po ito. Makikita mo kung sino talaga ang sa Diyos at sa Biblia. Ito yung difference between the God's children and the devil's children. Okay? Ayon sa ating text, verse 10, manifest. Sabi po doon, sa ibang translation, ibig sabihin, talagang makikita mo, magmamanifest sa kanila kung sino sila, kung sino ang kanilang Diyos, at kung sino ang kanilang pinaniniwalaan. Okay? So it means, this kind of manifestation, it show or demonstrate plainly at revelasyon po ito kung sino po talaga siya. Right? Nakikita mo po siya. At ebidensya po ito. At proven po ito. Makikita mo talaga. At makikita rin mo clearly how those professing, demonstrating that they are the children of God. Anong makikita po natin po dito? Yung anak ng demonyo, alam na natin kung ano kanilang ginagawa. Diba? Meron bang anak ng Diyos na anak ng demonyo sa gabi, anak ng Diyos sa linggo? Meron bang gano'n? Di ba, wala? Hanggat maaari nga, kaya nga tayo nagsisimba. Ano ba ang intention mo? Bakit ka nagsisimba? Right? Para matuto. Para malaman mo ang lumabas sa pagiging Kristiyano mo, makinabang sa mga bagay na napapakinggan po natin, mag-practice sila, at least going to make us the image of Christ.
Christ. Kaya ka nagsisimba po dito dahil yun ang gusto mong ma-aim sa buhay mo. O yan ang design ng Diyos para sa atin, right? Kung yun ang intention mo, ibig lang sabihin, tama yung tinatahakan mo. Pero kung ibang intention mo, never. Okay? Nagdarating ka sa ganung point. Kasi iba. Yung intention mo kasi iba. While yung intention mo as a born of God, okay? Gusto kong magiging banal. Gusto kong maging kamukha ni Kristo. That's right. Dahil yan yung utos ng Diyos na you must be holy. For I am holy. Diba? Yun yung inaasam-asam natin bilang mga Kristiyano. To practice righteousness. It's a lahat to love the brethren. Yun yung topic natin. Ibig sabihin, bakit isinama kayo? To love the brethren. Tama na yun. You are practicing righteousness. Ito kasi yung bunga, ito yung sinasabi ng Bible. But again, yung pag-ibig ng kapatid sa kapatid. Sometimes, napakahirap. Kaya nga kumand ito eh. Kinumand ito. So it means, kapag ito ay command, duty mo ever reason state kailangan gawin mo yung duty. Okay? So with this, it reveals kung sino ang anak ng Diyos o anak ng demonyo. Kita na po natin. Those who are not practice righteousness and those who do not have brotherly God. Right? Ito natin makikita. Sino? Si common na ito. Sabi ko, isip ko, tayo yung mga Kristiyano, bakit gano'n? Tayo yung nagsasabi, magandang balita sa kanila. Hindi, bakit nagkakagulo tayo? Bakit mayroong mga tension, may mga bagay? Wala pa lang sana, after that, nagkakasundo ulit. Hindi, minarkahan na eh. Kayo, hindi na namin kayo ka-fellowship. Hindi namin kayo kapatid. Dahil sa mga ginawa nyo. Dahil sa ginawa ng mga nauna sa inyo. Darkahan ang simbahan. Markado na ito. At ipinamalita sa buong komunidad ng kanilang samahan, huwag din ang tatanggapin ang mga tao. Ganun ba yung identity sa kanila samantalang malinaw? Dalawa. Kayo ba ay papayag na hindi kayo kapatid? Kung ating titignan yung sinasabi ng Biblia, hindi ako papayag nyo. Okay? Kayo papayag. Yun, kanilang rason. Kaya si John ay kanyang paulit-ulit na sinasabi ko yung kadahilan. Pero kung yung mga ganong rason, bakit hindi ka pumunta o makipag-ayos? Ako, bilang Kristiyano, hindi yun ang aking nanaisin na magkaroon ako ng kaaway na Kristiyano. Diba? Ayaw natin kung gano'n. Kaya kahit ano nila i-denown ang isang simbahan, wala tayo doon. Sila may problema po. Diba? Gano'n. Kaya dito, si John, sinabihan niya yung mga Kristiyano po. Kasi nakikita niya. Wala tandaan kasi mo. So there is a command from the beginning. From the beginning,
ay nagbigay na ng command ang ating Panginoon. In verse 11, the command to love is from the beginning. Sa umpisa pa lang, kinumand na ng Diyos po. Sa umpisa pa lang, minahal ka na ng Diyos. Bago pa lang lalangin ang sanlibutan, minahal ka na ng Diyos. Kaya nga kasama ka. Kasama ka sa kanyang tinawag. Kung hindi ka sa una pa lang, hindi ka minahal ng Diyos, baka wala ka dito. May mga kapatid pa na wala pa dito na minahal ka ng Diyos. Yan yung hinahanap natin. Kaya nga wala tayong kasigurang kung siya yun. That's why there is a general call. Diba? At masasagip lahat po yun. Sila, di tinawag at is nakarinig po sila. So, there's a command to love from the beginning. Okay? At mismo, ang ating Panginoon ay nagsabi po nito in John chapter 13, verse 34 to 35. John chapter 13, 34 to 35. Ating tignan sa ating Biblia. Okay? Sabi po dito, isang bagong utos ang sa inyo ay ibinibigay ko na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung papaano minahal ko kayo, mamahalin din kayo sa isa't isa. Paano ka ba minahal ni Kristo? Kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa kapatid mo? Yes. At kailangan. There is. Kailangan ibigay mo. Ginagawa ko lang sa pag-ibig na binigay sa iyo ng Panginoon. Sa kanyang buhay. Nagpalit niya. Okay? Verse 35. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Identity po natin po. Bilang alagad ni Kristo. Ngayon, kung nag-i-screamahan kayo, hindi na sa loob ng simbahan, sa mga ibang Kristiyano pa. Binarkahan tayo, hindi kayo pwede sa amin. Parang sila na lang yung mga anak ng Diyos. Di ba? Hindi kayo amin. Hindi kayo pwede dito. You cannot have fellowship with us. Okay? That's why Jesus stressed that we have to love one another. Kasi, palatandaan po ito na talaga tayo ay disipulo ni Kristo. Nagmamanifest kasi ito sa loob, o sa labas, o sa sanlibutan. Kung wala ito, hindi maniniwala ba sa atin? Hindi maniniwala ba sa iyo? No. At sa pamamagitan nito, malalaman nila kung sino ka. Sabi po ng 35, verse 35 ng John chapter 11. Hindi lang yung pagiging follower ni Christ, hawak mo yung Biblia, nandito ka linggo-linggo o lahat na ng araw, nandito ka. Wala ka nang pinalaktaw. Right? Pero, kasi, isa ito sa pinakamahirap. Yung mahalin mo, ang kapatid mo. Kaya nga, kinumand na lang ito. Kinumand na lang ng gusto. Inutos na lang. Kaya nga, sa una pa lang, inutos na ito Dahil ito ay malaking palatandaan para sa atin.
Dito kasi, malalaman ng buong mundo, ng mga tao nakapalibot sa iyo, kung sino ka. Kaya sa ating text, in verse 12 to 13, makikita po natin po dito that there is conflict between Cain and his brother, di ba? Dalawang saan si Cain ay pinatay niya ang kanyang kapatid. Okay? Nakikita po natin yung gawa ng isang masama ay niyang patay. Samantala, sabi ng Bible, kapag hindi mo minahal ang iyong kapatid, you are mamamatay tao daw. Yun, bigat po nun. Okay? At dito, makikita po natin sa dalawa, yun talaga ang consequences no. Yung bigat nun, di ba? Okay na sana kung pinatay mo, tawagin kang mamamatay tao. Yung hindi mo walang pagmamahal sa kapatid mo, ay isa ka ng mamamatay tao. Yung pinalawak. Why? Kasi awareness sa atin po. Why? Kasi mapupulaan ka nito. Makikita po ito. Eh dito, makikita mo talaga kung sino siya, kung sino ka, sino yung gumagawa ng masama, gumagawa ng mabuti. Tingnan po natin. That's why in our text, okay, don't be surprised if the world hates you. Okay? Imagine yung nagmamahal sa kapwa niya kapatid. At pag nakita ng isang libutan pa yun, magagalit pa sila. Bakit kaya gano'n yung bunga po nun? Samantalang ay, ang mundo naman laging pinopromote yung love. Love begets love. Sabihin, mayroong makikita ka dito na napakahalaga sa loob ng simbahan. Okay? Kung ito po ay absent sa simbahan, there's something wrong. Dahil sa kanila, talagang pinopromote na nila. Gusto nga nila, love lagi. Akibat ng peace and love. Di ba magkasama lagi yun? Why? Kasi yung palatandaan na isang lugar, kapag nagmamahalan, ay walang problema. So it means, sa atin, kaya primarily, ito yung laging paulit-ulit na sinasabi ni John, na may pakita ng bawat nagsasabi na pinanganak ng Diyos, ay makita po sa atin po ito. Dahil malaki ang scope nito. Malaki ang awak po nito. Bakit napakahalaga? Napakahalaga po. At bakit pinagpipilitan ni John po ito? In our text, in verse 14 to 15, why? It signifies a passing from death to life. Kapag minahal mo pala ang kapatid mo, ikaw ay nagsasabi na from above, not God, tapos minahal mo ang kapatid mo. Ito yung palatandaan that we are passing from death. Isa pala itong palatandaan na ikaw ay hindi na dadaan sa kamatayan. Sa kamatayan, hindi sa physical na kamatayan dahil ako tayo ay dadaan po dyan. Either you are believer, unbeliever, ako tayo mamamatay. Yan yung bunga ng kasalanan. Pero yung sinasabi ditong death, hindi ka na mapapahamak pa sa kamatayan eternally. Hindi nasa buhay ka na. Imagine yung identification po
po natin na ikaw ay nasa buhay na wala nang hanggan. Hindi lang sinabi po dito na pag tinanggap mo si Kristo, kinilala mo si Kristo, ay may buhay na walang hanggan po. Pero dito sinabi po dito talaga that you are passing from death. Bakit napakahalaga po? Kasi ito yung tunay na marka ng isang converted. Marka ito. It is a mark of a true conversion. Okay? Ano ito? Palatandaan po ito. Na ikaw ay talagang binago. Na talagang ikaw ay na-born again. Kung wala po yan, question na po. Kasi hindi pwedeng dayain yung sinasabi mo, Kristiyano na ako, kasi gusto ko na magpabaptize dahil kinikilala ko na si Kristo. Ang tagapagligtas, pwede mo nang dayain, kaya nga maraming nadadaya nagpapabaptize Di ba? Later on, pag pumasok na sa simbahan, nagalit kay kapatid. Meron ng galit. Hanggang sa tumubo ng tumubo, nag-manifest na. Yung pag-ibig na yun. Yung sinasabi niyang Kristiyano siya. Yun pala, nag-manifest na doon na wala palang pag-ibig sa kapwa ng Kristiyano. Meron bang Kristiyano ganun? Meron. Sinusumpa nga niya. Okay? Why? Because loving a brethren, it is a positive sign. Positive sign po ito. Or a true conversion na kanyang tinatawag. Kala natin, ang positive sign, yung marunong na akong mag-devotion, marunong na akong mag-interpret ng Bible. Pala, pwede pala pagtaktan po ng bago. Kasi, lack of love is an ominous sign. Sabihin, yung kulang sa pagmamahal ay maliwanag na sinyales ito. Nakakatakot because this sign, it abides death. Wala, ibig sabihin, hindi nagbago ang Kristiyano niya, ang tao niya, kasi walang pagmamahal sa when a Christian do not love their brethren, it may be an indication, okay, that a true conversion is not occurred, hindi nangyari sa kanya. At maaring pangalan lang ang dala-dala ng Kristiyano. Pangalan lang, baka pangalan ng pagiging Kristiyano, kasi dala-dala mo yung pangalang Kristiyano. Diba? Lalo, pag nasa gitna ka, maraming tao, at bilib na bilib sila. Kristiyano yun. Pwedeng lahat po yun ay pwedeng dayain. Ito po ay isang indikasyon na hindi siya totoo na convert po siya. Sila po ay Kristiyano lang sa okay? But sometimes, maybe, baka bibing Kristiyano pa yan. Pwede ba yun? Natandaan po natin mga kapatid, sa lahat ng mga circumstansya,
this is God wants to us. Yung mga gaya nilang magmahal, kahit sabihin ng Diyos. Pero kung nagsasabi na sila anak ng Diyos, pero hindi, kaya nga maraming hindi naniniwala sa komunidad ng mga Kristiyano because of that. Diba? May mga, yan, simbahan na yan. Kaya mo yan. Ganun eh. Diba? May mga ganun. So in our conclusion, there are two competing reasons why John gave this command that we should love one another. It is because it distinguishes us as children of God. Iyan yung unang palatandaan. And it signifies that we are passing from death to life. Yan yung sa akin. Yung isa, yung una, yun yung nakikita nila. Pero yung sa akin, that I am, okay, pass from death. Sa akin yun. Kasi hindi nila makikita yun. Para sa iyo yun. Para sa akin yun. At alam mo yun. At alam natin yun. Kasi nagsisignifies sa atin. Yung pagiging anak ng Diyos mo, anak ng Diyos, yun yung application ng pagmamahal mo sa kapatid mo. Okay? Kaya, as we continue study John, makikita pa natin about the value, okay, ng love for our brethren. Ang aking hamon sa bawat isa po sa atin, examinin po natin ang ating mga puso o ang ating mga attitude toward our brethren. Whether there is conflict or tension. Baka kasi madala ka doon eh. Conflict. Ayoko dyan sa kapatid. Masama. Right? Kaya si John, hindi lang siya tumigil within this verse, continues from the end of this chapter, that maybe sabi ni John, brethren, continue love. It's with brotherly love, continue pagpapatuloy. Yes. Aming Diyos, kami po nagpapasalamat sa mensahe na ito. Pagkakat po ay common, maaaring po ay noon pa, first command. Pero sometimes, Lord, hindi kami nagiging aware. Hindi po namin naipapadama o kung ano po yung significance sa aming mga kapatid. Maaaring nandun po yun, pero there is something na hindi po namin naibigay dahil merong nakaharap dahilan dahil hindi namin po ito nagbibigay sa amin. Sana maranasan po namin yung pagmamahal na ito coming from you, Lord, na yung pagmamahal po sa amin ay may padama din po namin na katulad ng pagmamahal na ipinadama po sa amin mga kapatid. Salamat po Diyos sa paalala. Salamat. Amen.